May ikukwento ako sa inyo, isang kwento tungkol sa isang bayani na siguro hindi niyo masyadong kilala. Ang pangalan niya ay Gideon at maniwala kayo, ang kwento niya ay sobrang galing. Gusto kong i-imagine niyo to. Sa loob ng 7 mahahabang taon, palaging nasa takot at gutom ang mga Israelita. Grabe, 7 taon yun ha? Kasi yung mga kalaban nila, yung mga Midianita, para silang mga balang sa sobrang dami. Dumarating sila para ubusin ng lahat ng pagkain, lahat ng ani. Kaya ang ending ng mga Israelita, wala silang magawa kundi magtago sa mga kuweba. So, paano na? Isipin mo ikaw yung pinili para lumaban sa kanila. Pero teka, 300 lang kayo? Parang imposible, di ba? Pero yan mismo ang utos na natanggap ni Gideon. Okay, para maintindihan nating lahat, balik tayo sa simula. Bakit ba sila umabot sa ganitong kalagayan? Alamin natin. Kasi ganito yan, dati, nung sinusunod pa nila ang Diyos, payapa ang buhay nila, maayos ang lahat, pero alam mo na, nagsimula silang gumaya sa iba, sumamba sa mga Diyos-Diyusan, at dahil doon, nawala yung proteksyon ng Diyos sa kanila. Pero sa gitna ng lahat ng takot at gulo, dito napapasok yung bida natin. May isang taong pinili ang Diyos at maniwala kayo, hindi nyo aakalain kung sino. So nung nagpakita yung anghel sa kanya, si Gideon, ayun, nagtatago, takot na takot. Sabi pa nga niya, teka lang, kung kasama talaga natin ang Panginoon, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Talagang punong-puno siya ng pagdududa. So, ang una-unang misyon ni Gideon para patunayan yung tiwala niya? Ayon, kailangan niyang sirain yung altar para sa ibang Diyos. Na, eto pa ha, tatay niya mismo ang nagtayo. Grabe yung test, di ba? Pero kahit tapos na yun, parang alanganin pa rin si Gideon. So humingi siya ng 2 sign sa Diyos para sure na sure. Una, sabi niya, sana po yung balat ng tupa lang ang mabasa ng hamog, tapos yung lupa sa paligid, tuyo. Kinaumagahan, boom, ganun nga ang nangyari. Pangalawa, binaliktad niya. Sana tuyo naman po ang balat at basa ang lupa. At ano sa tingin niyo? Sinagot ulit siya ng Diyos. Wow! Okay, so handa na si Gideon, 'di ba? Pero dito na nagsimula yung kakaibang plano ng Diyos. May sinabi siya na talagang nakakagulat. Gideon, sobra-sobra ang dami ng sundalo mo. Ha? Paano naging sobra? Ayun, sinabi mismo ng Diyos na kailangan bawasan yung hukbo. Bakit? Kasi ayaw niyang isipin ng mga Israelita na, nanalo kami kasi ang galing-galing namin. Gusto ng Diyos na malimaw na siya ang nagpanalo sa kanila, hindi yung sarili nilang lakas. So mula sa 32,000, sinabi ni Gideon, lahat ng takot pwede nang umuli. At alam niyo kung ilan ang umalis? 22,000. Grabe, kaya 10,000 na lang ang natira. Pero sabi ng Diyos, marami pa rin yan, kaya dinala sila sa ilog. At ito yung test, yung mga lumuhod at direktang uminom mula sa ilog, pinauwi. Pero yung mga maingat, yung sumalok ng tubig gamit yung kamay para makatingin pa rin sa paligid, sila yung pinili. At sa huli, ilan na lang ang natira sa kanila? 300 sundalo. Isipin nyo, 300 laban sa isang hukbo na parang balang sa dami. Paano na to? So eto na, dito na tayo sa mismong laban. At maniwala kayo, isa ito sa mga pinakakaiba pero pinaka-amazing na battle plan sa kasaysayan. Para palakasin palalo yung loob ni Gideon, pinapunta siya ng Diyos na sumilip sa kampo ng kalaban. At sakto, narinig niya yung isang sundalo na kinukwento yung panaginip niya. May isang tinapay daw na gumulong at pinatumba yung tolda nila. At alam niyo sabi nung kasama niya, nako, yang ang espada ni Gideon, talo na tayo. At ito na nga yung kakaibang plano. Hindi sila gagamit ng espada. Ang dala lang ng bawat isa sa 300, isang trampeta at isang sulo na nakatago sa loob ng bangga. Ang utos, palibutan niyo yung kampo, tapos sabay-sabay, hipan ang trampeta, basagin ang bangga para biglang umilaw at sumigaw. Imagine niyo yung gulat ng mga Midianita. Tulog sila, tapos biglang may nakakabinging ingay at nakakasilaw na ilaw galing sa lahat ng direksyon. Nagpanik sila. Sa sobrang gulo at taranta, sila na mismo ang nag-away at nagpatayan. Nagtakbuhan sila sa sobrang takot. So, panalo na sila. Pero hindi pa dyan nagtatapos yung kwento. Dahil ang mas mahalaga, ano ba ang matututunan natin sa buhay ni Gideon pagkatapos ng lahat ng ito? Nung gusto na siyang gawing hari ng mga tao, syempre sikat na siya eh. Pero tumanggi si Gideon. Sabi niya, hindi ako ang mamumuno sa inyo. Ang Panginoon ang dapat mamuno sa inyo. Galing, no?
Nagpakita siya ng tunay na pagpapakumbaba. Pero nagkamali rin si Gideon. Walang perpekto, di ba? Gumawa siya ng isang gintong bagay mula sa mga nakuha nila sa laban. At imbes na sa Diyos sila tumingin, doon na naman na-distract yung mga tao. Pinapakita lang nito na kahit mga bayani, pwede ring magkamali, kaya dapat laging nakafocus. Kaya ano yung mga aral na pwede nating pulutin sa kwento ni Gideon? Well, una, kayang gamitin ng Diyos kahit sino, kahit pakiramdan natin ng liit-liit natin o takot tayo. Pangalawa, yung totoong lakas, hindi yan nakikita sa dami ng tao, kundi sa pagtitiwala sa plano niya. At pangatlo, napaka-importante na manatiling mapagkumbaba. Kaya ngayon, gusto kong itanong sa inyo, ano yung parang imposibleng bagay sa buhay mo ngayon na kailangan mong harapin? Lagi mong tandaan ang kwento ni Gideon, kasi sa tulong ng Diyos, walang imposible.